Hi guys, good morning. Welcome back to our channel, and on today's vlog ni Payong Kaibigan ay hindi po magandang balita yung ating topic na pag-uusapan. Hindi po ito magandang balita para sa mga beneficiaryo or beneficiary ng AKAP program natin dyan sa Pilipinas. So para po sa kaalaman ng lahat, ang ibig po sabihin ng AKAP ay Ayuda sa Kapos ang Kita program ng ating gobyerno. Ito po ay under ng DSWD or ng Department of Social Welfare and Development. At ito ay ipinapamahagi sa ating mga kababayan na ang kinikita po ay mas mababa sa minimum wage, okay? Pero unfortunately, syempre alam naman po natin yung kalakaran dyan sa Pilipinas, 'di ba? Meron pong mga nabibigyan na hindi po karapat-dapat, hindi po nila deserve, or technically, hindi po talaga dapat sila qualified na makareceive ng ayuda na yan mula po sa ating gobyerno. It just so happen na sila po ay malapit sa politiko sa kanilang mga lugar. So ang hindi po magandang balita, meron pong mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema natin dyan sa Pilipinas para pigilan po ang paglabas ng mahigit 26 billion pesos na pondo 2025 budget para po sa AKAP. Kasi ayon po sa mga petitioners, ito pong AKAP ay parang kahalintulad daw ng pork barrel na wala pong pagbabawal sa magiging papel ng mga kongresista sa pamamahagi ng ayuda na ito. Kasi pwede nga naman talagang maiimpluwensyahan ng mga politiko, 'di ba? Yung screening, pag-identify, pag-refer, pag-endorse ng mga beneficiary na pwede pong bigyan ng ayuda na ito. And just to let you know guys, mga bigating personalities din yung naghain ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan nga po yung paglabas ng more than 26 billion pesos na AKAP na ito. Una po ay ang dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, Sanlakas Representative Marie Margaret Lopez, Advocates for a National Interest, dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, Shelo Magno, Dante Gatmaitan at Maria Dominga Padilla. Okay? So let me know your thoughts dyan guys sa ating comment section sa baba. Kayo po ba ay agree, pabor or hindi sa naihaing petisyon sa Korte Suprema? Or so tingin po ba ninyo, oras na ba, it's about time na ba na alisin na po yung mga sandamakmak na ayuda na ipinamamahagi po ng ating gobyerno? Kasi minsan nagiging instrumento din po ito guys ng vote buying at syempre ng korupsyon, okay? Sa mga kasama po nating OFW, meron po ba sa pamilya ninyo na nakakatanggap ng mga ayuda na ito, 'di ba? Mula sa ating gobyerno. I have heard and I personal experience na even during pandemic last time ay nilalagpasan po yung bahay ng mga OFW. And once again guys, kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, sa aking Facebook, sa aking TikTok, please don't forget to subscribe and follow for more updates. Marami pong salamat. Always stay safe and God bless. Ready.